Finish na to. Shock ang all. Just now, breaking news. Vangag at matibag gari dito. Top secret binulabog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! So without further ado, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. ahin muna natin itong si Professor Malu Tikia. Ayan, Ayun, pakinggan si po natin. Ma'am Malu. Good morning, magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig. Opo, ito po ba ay nataon lang o itinaon? Ano ba? Halata na ba masyado? Prof? Super obvious. Talagang tinaon yan, para yung kay Marcoleta eh. All of a sudden, nagkaroon ng, what are the chances na you will be arrested at the start of the impeachment? Ito, what are the chances that the former Senate President, whom they ousted illegally, will now be the subject of a investigation that something happened 7 years ago. So, makikita mo na talaga naghahanap kung ikaw ay kritiko ng administrasyon na meron kang bahid, yung bahid lang hindi pa dumi. Eh talagang pipilitin nila at pipilitin na magkaroon ng kwento, imbestigahan. Tsaka yung sinasabing bakit mo pa isa sa publiko ito, una sa lahat, inabsuelto na nila agad si Secretary Vince Dizon. So yung pagiging mabigat nito para banggitin talaga sa publiko na dapat imbestigahan, parang andun po ba or wala na kailangan talaga ibuyang-yang doon at parang may involved kasi itong issue na ito na naging issue na ito dati pa, no, at nakaladkad yung pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano. So kumbaga hindi mo talaga maihihiwalay yung pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano sa 2019 SEA Games. Ito po yung nangyari na sa kasagsagan ng impeachment trial at sa nakatakda niyang pagwi-witness at nung mapitik siya dahil doon sa parang bad taste yung pag-request niya na baka pwede akong unahin na maging witness, Prof. Tama yun, no? Ang dapat maintindihan ng public, kaya siya naging chair niya dahil DFA secretary siya at ang treatment ng DFA noon na ito'y isang international event na kailangan ng DFA ang maging nagli-lead ng effort. Ngayon, yung ginagawa nila na i-release publicly, pwede ka naman mag-imbestiga na hindi mo sinasa publiko yung intent mo na iimbestigahan. Saan napunta na yung si protection, no? Dapat yan, tahimik nilang ginagawa at kung Si Matibag, best friend ni Cayetano yan. Nakakita ng tunay na best friend si Senator Ala. investigative phase pa, para rin yan yung sinabi na mag-iimbestiga kami pero ilang buwan na dun sa mga Halatang sinadya mga involved sa flood control na minsan magpapaila ng kaso, minsan nasa investigation phase pa. So makikita mo talaga weaponize ang ginagawa ng Ang mga flood control, sila yung ahensya ng matatamaan. gobyerno laban sa kritiko. Yes, totoo yan. Weaponize talaga. At saka sinasamantala nila yung mga posisyon nila. Ito yung talagang ginagamit nila yung mga gulang nila. Di ba? Kasi syempre, kumbaga ginagamit nila yung posisyon, eto kami, nandito kami. Kung ikaw kakalabang ka sa amin, pwede namin gamitin to. Yung mga iniisip nila kay PRRD na ganong dahilan, ginagawa ngayon. Di ba? Lagi nila sinasabihan sa PRRD ang ganon, gumagamit ng posisyon, ganito. Pero lahat talaga ng mga sinasabi kay PRRD ngayon nangyayari. Di ba? Kasi hindi naman tayo tanga para hindi siguro maramdaman niya. Kasi yung iba nagbubulag-bulagan lang talaga eh. Di ba? Ewan ko sa paniniwala nila kung anong meron sila. Pero wala na tayong pakialam doon. Pero sa totoo lang, ginagamit ang mga posisyon, talagang eto yung mga ICC na yan, mga plunder na pagkakaso ng mga plunder, 'di ba? Talagang kapag ikaw kumakalabang ka sa gobyerno, kumakalabang ka sa pamamalakad, is talagang ang magiging kapalaran mo kulong. 'Di ba?
Hindi ka pwedeng magsalita. Tsaka talagang hahanapan ka ng kaso. Kahit yung mga dati, kahit nga yung kaliit-liitan lang na nagawa mo, kung meron man na nagawa kang mali, kahit konti lang, sigurado lalakihan nila yan eh. Kumbaga may sort of messaging dito na ito yung gagawin ko mag-ingat ka, parang yung chilling effect. Prof, parang ganito yung nagiging ito yung nagiging trend ngayon sa gobyerno na magpapalabas sila, magpe-press con sila, bibigay sila ng pahayag sa publiko, lalo na doon sa mga issue na halimbawa doon po sa pagkakaroon ng majority, doon sa pagpapalit ng liderato. Bigla na lang natin naririnig ng mga ganito o biglang galing sa pagiging hinog na, magpa-file na, tapos nung paglipat medyo naging hilaw na ulit. Parang ganito rin, Prof. Pero alam mo, yung dun Lakas sa na. lumipat, may sword of Damocles na nakahanga. Kasi nagsalita ngayon na hindi ibig sabihin na lumipat ka, wala na yung kaso mo. So kung hindi ka susunod, kung magiging independent-minded ka, wala, talagang kikikilin at talagang ilalagay ka sa lugar. So parang ang pinaparating dito, parang kailangan maging aso, no? Kailangan maging aso ka kapag ikaw lumipat at talagang sinigurado mong dito ka sasama sa amin. Hindi pwedeng maging independent ka o may sarili kang paniniwala. Paano si Cheese, di ba? Kasi si Cheese medyo parang gumaganon di ba? Si Joel, parang nakikita naman natin, tahimik na tahimik siyang tao, talagang siper Kung gaano siyang kaingay dati, ganon siya katahimik ngayon. Makikita mo yun, na-decimate na yung yung opposition sa Senado and yet tama dun si Senator Pia Cayetano, yung sinabi niyang, I will stand for you. Anyone who is being harassed, I will stand for you. I was expecting a reaction, but the majority was very quiet. So makikita mo yung impact ng pangingialam ng Malacanang sa Senado. Idadagdag ko rin, Admar, makikita mo yung kumpas. Kunyari, mag-a-announce yung si Matibag, makikita mo, sasaluhin ng spokes. Tapos lalabas yung PR sa mainstream media. Tapos makikita mo, malaki ang buzz dahil yung kanilang troll na either offensive or defensive, talagang maglalabas at mag-share ng mga kwentong yan. So talagang may kumpas. At yung kumpas na yun, talagang makikita mo, kung hindi ka susunod, talagang iipiting ka. Kumbaga Apo. parang may senyas kang hinihintay, no? Kasi sa totoo lang talaga, etong mga kaguluhan sa ating bansa, kayang-kaya naman lutasin ni PBBM yan kayang-kaya niya yan. Kaya nga niyan, isang kumpas lang, di ba? Isang kumpas o isang kayang-kaya niya yan. Iuutos niya lang. Kaso yung kumpas ginagamit sa maling paraan. Ayaw naman natin mag-isip ng masama. Pero ito pa rin yung nakikita natin. Kasi kapag siya ini-interview, lagi niya sinasabi, wala akong alam dyan. Ay, nako. Laging gano'n, no? Parang laging inosente, pabiktim. Parang ganyan nangyayari. Dito naman tayo sa impeachment po, no? Lumalabas po sa inyong survey, pati sa ibang survey, na natiling mataas ang presidente na ngayon ay nasa impeachment trial na humaharap sa akusasyon ng betrayal of public trust. Parang hindi tumutugba, Prof. Alam mo, hindi naman kami nag-uusap yung mga survey firms, iba-iba yung methodology namin, pero makikita mo what the trend that sticks out is siya pa rin, si VP Sara pa rin ang trusted, most trusted, Hindi most nagbabago. approved, di ba? Tapos yung presidente na kung saan siya ang kumukumpas ng lahat ng ganito, makita mo talagang dumadaos-os. Ay, Mamalu, huwag kang ganyan magsalita. Alam mo ba na dahil dyan na lagi nilang nadidinig na number 1 si VP Sara, talagang masakit sa tenga nila yan. Kaya ayaw nilang tigilan si VP Sara Kaya kita mo, nung una, di ba maayos ang unit team. Maayos naman si VP Sara. Nung naglabas ng survey, yung survey-surveyan nung dati, nung nakita si VP Sara na number 1, binalita na number 1 sa survey sa pagiging presidente, halos doon na nagsimula yung mga kung ano-ano ang pinaggagawa kay VP Sara. Kasi alam naman natin, may mga tao talagang nangangarap na tumakbo bilang presidente kahit hindi sila mananalo, gagawin nila. Diba? So, ang iniisip nila, kung sakaling sirain natin to si Sara Duterte,
hindi na makakatakbo to at tayo na ang mananalo, parang ganun. Parang ang lakas ng kumpiyansa nila sa sarili nila na si VP Sara lang yung karapat-dapat nilang tanggalin. Kaya kita nyo ngayon, sa mata pa lang ng taong bayan, sa kilatis pa lang ng taong bayan, is pasadong-pasado si VP Sara. Halos lahat ng mga survey na lumalabas, si VP Sara ay laging mataas. 'Di ba? Ngayon, kung magpapa-mind conditioning sila na si BBM ang mataas sa ibang mga survey, di bahala kayo sa paniniwala nyo. Kasi mas ilang beses kong nakikita na si VP Sara, no, ang laging mataas sa mga survey. Magbubukas ka ng social media, magbubukas ka ng gato, VP Sara siya ang mataas. So, ibig sabihin yan, alam ng mga tao talaga kung ano si VP Sara, kung sino siya. Mas kilala siya ng taong bayan. 'Di ba? So, dapat siguro tingnan nila yung public opinion dahil 4 na taon nang talagang pinipiga si Vice Presidente Duterte at sila ang may hawak ng lahat ng makinarya. Whether police, whether NBI, whether ahensya ng gobyerno, talagang pag nagustuhan nila, sige. Pero makikita mo nga yung in reverse, ano yung opinion ng taong bayan. At doon lumalabas na makikita mo, despite of what is happening, hindi Plus 29. dumadaos-os ng malaki si Vice Presidente Duterte na ine-expect ng lahat because bugbog na nga, bababa na. Opo. Dito po sa Laki ng impeachment binabano, ngayon ng pangalawang Pangulo, naging even na po ba yung at least ngayon makakapagbigay na ng pahayag ang depensa kumpara dati? Nakikita nyo, kasi dati talagang one-sided yung naririnig natin kasi pinili po ng pangalawang Pangulo na hindi humarap kasi parang meron ng conclusion talaga doon sa Kamara, sa investigasyon, tapos yet mataas pa rin yung kanyang rating, pinakamataas pa rin po. Ngayon na merong impeachment trial na nabibigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita, do you think na makakabawi na ito? Kasi alam natin, tanggapin natin na meron talagang pagbaba din sa pangalawang Pangulo along the way. Kumbaga may epekto din yung mga paninira sa kanya, though siya pa rin yung pinakamataas. Pero ngayon na pantay na, makakapagbigay na ng pahayag ang depensa na panig sa pangalawang Pangulo, naasahan niyo po ba na tataas itong kanya pong rating? Well, depende siguro kasi makikita mo ang prosecution talagang after every impeachment court hearing, sinasabayan nila ng press conference. At dun sa press conference, pag kinumpir mo yung nangyari sa hearing, magkaiba. Dun sa press conference, nagko-conclusion na sila. Wala pa namang conclusion sa trial. So, makikita mo yung paggamit ng propaganda sa press conference at yung ebidensya. Makikita natin sa charge number 4, wala ako sa pag-assess ko dun sa nangyari, doon sa digital forensic, hindi naman siya expert. So, makikita mo, mali nga yung sinabi niya na galing sa Meta yung video. Hindi naman tama yun. Ang video ay nangyari sa Zoom. No? So anything na pag hinanap mo yung original, sa Zoom ka pumunta. Tama? Pangalawa, wala siyang personal knowledge dun sa nangyari, na tingnan lang niya. At nung in-interview niya yung mga randomly, yung mga naandun, 42 people were there, hindi consistent yung pagtatanong niya. Yun namang si Attorney Lotok, ang daming ngayon lang ako nakakita na NBI na hindi masino sa typographical error. May typo error sa PINA, may typo error sa affidavit. Tapos nung tinanong siya, ang investigation lang niya kay BP. Diba hindi niya tiningnan yung allegedly yung tatlo. Wala namang complaint yung tatlo. So sa akin, ang suma total ko, napakahina ng dalawang witnesses. Ang Correct. problema, Admar, hindi naman yung sistema na pinagsang-ayunan ng dalawang parties, tatapusan muna si prosecution doon sa 4 bago papasok si defense ng kanilang evidence. So yung nagagawa lang, nagre-rebut lang sila, nagka-counter sila, pero hindi sila nag-offer pa ng evidence. Kaya yung kunyari dyan sa grave threat, ipopospone mo muna ang iyong judgment, matapos yung 4, tapos magpe-present si defense ng kanilang evidence or witness, no? Talaga nakakaawa na yung prosecution no? Talagang hindi nila alam kung paano nila maipapanalo yung kaso, yung impeachment na to. No? Kaya sila, pagkatapos nila dyan sa impeachment trial, todo pa press con, todo sila ng exposure. Pero si VP Sara, kita mo, hindi masyadong na-expose. Diba? Hindi mo siya nakikitaan na siya kinakabahan. Siyempre, kung sa iba-ibang pangulo, sa iba-ibang vice president yan,
sigurado kinakabahan na eh. Pero si VP Sara hindi mo nakikitaan ng ng pagkatakot sa mga nangyayari. So ibig sabihin nito, kapag hindi mo siya nakikitaan ng pagkatakot sa mga nangyayari, alam niyang tama yung pinaglalaban niya. At alam niyang mali yung mga pinaparatang sa kanya. Ang problema niya sa prosecution is talagang hanap sila ng ebidensya na pwedeng magpabagsak kay VP Sara at pwedeng magdiin. Sa sobrang hirap na nila ng paghahanap, kita mo, nai-stress na yung mga pagmumukha nila sa ginagawa nila. Hanggang sa makapagpadala na sila ng mga testigo na wapak, alpak. Telling yung hindi pagtawag kay Yusek Lopez at saka dun sa Sergeant at Arms ng House, yung nagsabi kay Yusek Lopez na ililipat siya sa Women's Correctional. Nagtaka ako bakit inalaw nila ng withdrawal, no? Kasi si Yusek Lopez was a hostile witness. So hindi ka lang basta naglilista doon tapos only to say na dahil sa redundancy, surplusage, hindi na namin siya Halata na tatawagan. kasi. Hostile witness nga kaya nakakapagtaka. Pero ganun yung takbo, tapos biglang si Matibag, ako, ipupusta ko sa inyo, si Matibag, sasabihin niyan, may assassin. May kinontract na assassin, pero hindi niya masasabi dahil national security. Talagang gagawin niya lahat no? No, maaari, tama si Ma'am Malu doon. Sasabihin ni Matibag, may assassin, no? Talagang para magkaroon lang ng basihan kahit wala naman talaga, no? Ano yon? Propaganda. So, kung Halata. naghahanap tayo ng evidence at gusto natin maging patas sa issue ng grave threat, na ang grave threat naman ay hindi impeachable, Correct. mahina yung Article 4, no? Kaya tingnan Hindi mo ba sila natatauhan dyan, yung mga prosecution, di ba? Hindi mo sila natatauhan o nadidilat ang mga mata nila, bumubukas yung isip nila, na alam nila talaga na walang mangyayari dyan sa impeachment na yan. Kung hindi dadayain yung impeachment na yan, kung hindi panghihimasukan yan, may posibilidad na talagang malakas ang laban ni VP Sara. Kasi sa sobrang talagang paglantad-lantad nila ng kung ano-ano, is pahina ng pahina eh. Ebidensya, testigo, di ba? Hindi sila makahanap ng mga parang masasabi kay VP Sara na pwedeng tumatak sa tao kung bakit siya na-impeach. Kasi kahit ako, wala akong maisip na salita o kahit anong nasa isip ko na pwede siyang ma-impeach. natin, pag-usad nito, critical yung pinag-usapan na magdedebate sa Lunes tungkol dun sa BIR, sa SALN at sa AMLA, kasi yung kung ano man ang desisyon ng impeachment court, dun tatayo yung 3 charges pa na naiiwan. Mantakin mo, no? Lahat pinapalabas kay VP Sara, no? Pero yung mga nabanggit sa flood control project, no, talagang hindi na natin hindi na natin nadinig kahit kailan eh. Lalo na yung mga sinabi ng Diskaya, hindi nga natin nakita, di ba? Hindi sila nilitis, hindi sila inimbestigahan. 'Di ba? Talagang ang swerte nila dahil nandito sila ngayon sa administrasyon na 'to. Opo, doon po sa pagbawi ng marami, parang 6 o mahigit pa na mga witness. Para po sa messaging po, negatibo ba 'yon sa lalo na sa panig ng proses? Kasi kung iisipin mo, napakahaba na nitong pinanggalingan nitong impeachment na ito, nanggaling pa ito doon sa Kamara, ang dami na nila. So kumbaga, dapat, kung iisipin mo kung gano'n katagal, napaghandaan na nito, lalo na yung pagpili ng mga magiging testigo, tapos at the end, sasabihin mo lang na redundant. Hindi ba nila naisip yun along the way? Kung same lang din naman yung sasabihin or ipupunto nila, napakarami nilang mga abogado, Correct. o sadyang pang-bluff lang ito dahil para magmukha na, napakaraming mga testigo laban sa pangalawang Pangulo. Ako ang tawag ko doon, propaganda. Testigong pinulot sa luneta. Pakalat-kalat lang ata, palakad-lakad lang sa luneta yung mga pinagkukuhaan yung testigo. Biro mo mag-submit ka ng listahan, let's say ang total na listahan doon 20, tapos aalisin mo yung dalawa lang ang narinig. At doon sa dalawa pa ikot-ikot, no? So ako, talagang pinopaganda nila, tama ka doon sa sinabi mo, ba't hindi pinaghandaan ng tama, considering second time na ito. Makikita rin natin dyan doon sa issue ng SALN, BIR at saka AMLA, ano ba talagang hinahanap nyo? Kasi tama rin naman ang defense ng sinabi na, inallege nyo yan, pero wala naman kayo nakatouch. Yung mga gustong magpatanggal kay VP Sara, sa ibang bagay sila masipag no? Sipag nilang ipatanggal si Sara Duterte. Kaya nga ako, lagi kong tinatanong kamusta na kaya mga distrito na itong mga to?
na evidence. So, fishing expedition ba itong gagawin? Parang ganun rin yun dun sa dun sa charge ng grave threat. Linista, tapos, ay, okay na yan, na-prove na. Wala namang na-prove kasi yung dalawa, kung susumahin mo, walang personal knowledge eh. So, kung wala kang personal knowledge at ginawa mong witness, mahina yung charge na grave threat. Considering na ang sabi nila, yun ang pinakamatibay at doon maluluhod si Vice Presidente Duterte. Alam mo, nakakatawa doon kaya nila inunayaan. Grave threat, di naman kayo impeach. Kasi gusto nilang i-establish yung karakter ni Vice Presidente. Yun, tama yun. Yung talagang karakter lang ni Vice President Sara Duterte ang gusto nilang ilantad sa mga tao. Hindi talaga yung mga ipinaparatang nila. Kasi gusto nilang ipakita na ganito si Sara Duterte, na dapat nyo bang pagkatiwalaan. Parang advance election. Di ba kapag election, talagang nagsisiraan sila. Eto, ina-advance na nila. Di ba? Talagang napakasipag nila ngayon. Karakter that she is not fit to hold office. So sa simula pa lang, yun kaagad ang linagay nila kasi mapapahiya si Vice Presidente. Ibiro mo, hindi ako nag-agree na dapat ipalabas yung video. Kasi every time mong nakikita, nare-remind ang tao dun sa nangyari, pero dahil hindi pinakita hindi kinuha yung kanilang hostile witness, hindi alam ng tao. Ano ba nangyari? Ba't ba nagalit si Vice? Kasi kung nag-appear doon si Yusek Lopez, malalaman, kaya pala nagalit dahil doon. Correct. Kasi ngayon lahat na, ang conclusion, ay may Romanov pala, ay may ganito. Hindi naman yun ang punot dulo. No, may tinatawag sa law yung Nagkamot-kamot na eh. res mensa na ibig sabihin yung intent. Na-establish ba ng prosecution yung intent ni BP doon sa grave threat? Kasi kailangan natin lagyan ng konteksto. Kasi kung walang konteksto, ang dating sa tao, hindi talaga pwede si BP maging presidente. Hindi siya pwede talaga maging leader kasi tinan mo, mainitin ang ulo. Yun kaagad eh. So it tries to shape agad the impeachment process with that character-defining moment. Na sa prosecution, she cannot be a leader. Pero that conclusion was even made in the impeachment court. But that is not an impeachable offense. Yung bang karakter ng tao, impeachable? Hindi. Pero merong linya na sinabi na she is not fit for office. Her character shows talagang anger, pinapakita lang, sinisira lang. gigil na gigil, di ba? Yung mere utterances, sabi ko, wow, mere utterances is impeachable? Pero kung linagyan mo ng kwento, ano ba yung konteksto? Maiintindihan ng tao, kaya nagsalita ng ganun si BP. Ayun, natatay nato ngayon ng video na nagbula kay Update Pinas News at syempre nato ngayon natin si Sir Don Mar TV at syempre SMNI at si Ma'am Maluti Kia. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.